Hi guys, and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So for this video po, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon, at Rising na Virgo. So kung bago ka sa channel, click the subscribe button, bell notification, and like this video as well. And for extended readings, pwede kayo mag-click po ng join button. For private readings and spellworks, pwede po ako kayo message sa ating Facebook page. Link is in the description. And for donations, numbers in the description as well. So, tandaan natin ha, yung readings. They are for guidance purposes, so use your free will wisely. Nagtataka kung bakit wala po si Mikay Noodles. Well, meet abundance. Si Abu, ang anak po ni Mikay. So, siya po ang ating makakasama. May sipon lang kasi siya. Kaya, malamig kasi po dito ngayon. Okay. Virgo. Let's check. How are you doing for February 10 to 16? So, meron tayong 6 of Wands and ano to? 6 of Wands tsaka Treasure Island. Ano kasi na Virgo deep inside na you're still there are a lot of plans talaga na withhold, na for nada. Kasi ang dami mong inaasikaso din. Andun na, ang dami mong sinet aside. Siguro we could call it as sacrifices mo. Na ang dami mong nilet go muna. Or sinet aside. Siguro nilet go, set aside. Kasi may mga bagay na nakikita mo na mas importante at mas kailangan ng attention mo agad. So, ito na yung moment na kung saan yung masama magbigay ng sacrifices eh. And I see nothing wrong with that. Kasi lahat naman tayo ginagawa yon at some point in our lives. Pero andun kasi na may mga certain, siguro, nakakaramdam ka certain regrets kasi, kasi sayang yung ganito, walang ganyan, or hindi ko na-achieve yung gantong aspect. It's okay. Walang problema doon. Because, you know what, minsan kailangan natin bigyan pansin talaga yung mga bagay na kailangan ng immediate attention. Kumbaga, sa emergency, di ba? If you're in an ER, pipiliin mo yung mga talagang severe cases na uunahin mo. Kasi yung may yung napad ko kasi sa series, yung tinatawag na term is golden hour, na parang may certain time lang na kailangan doon magawa yun. Kasi kung hindi, yung chance to help yung buhay ng tao is mawawala. So, yeah, it's normal na nakaka-feel ka ng parang regrets. But, ang gusto ko yung disposition mo gusto ko iniisip mo din na, di bali, in time, makabawi din ako. And that's a good thing. That is a good thing. That is a matured thing to do. Okay. So, what's crossing you? So, we have here is the Ten of Swords, tsaka a change in the wind. Well, totoo naman. Sino bang natutuwa sa pabago-bago? Ako, naranasan ko yun dati sa office namin. Sa alam na isang araw, 3 beses mo lang binago yung process. Ang nga, di ba? Ano yung point na parang, ano ba talaga susundin? Yung parang nag-get used ko, yung first part ng shift ko, first 2 hours, gets ko na yung process na binigay. Nag-break lang ang break lang ako, saglit. Pagbalik ko, iba na yung process. Parang, yung totoo. Tapos after within that, nagbago na naman yung process. Ako, ano ba? Mag-decision kayo. Yes, change is painful. Masakit sa ulo. Nakakairita from time to time. But keep in mind that change is important. Change is also, change is inevitable. Tsaka, ano yung sabi nga may kasabihan na everything change except change. So, lahat magbabago, lahat pwede magbago, pwera sa pagbabago. And that's a fact. And that is a reality naman sa buhay. Huwag mo kasi overthink din. Andoon na, yes, nakakairita siya. Pero, tanda na ikaw yung may hawak nung sarili mo reaction. You are the creator. Ikaw pa rin yung mangingibabaw kung ano yung mararamdaman mo. Oo, magkakaroon tayo ng mga biglaang reaction, nagugulat. Pero after nun, it's a decision Ito yung nakakaloka dyan sa part na yan. Yung decision na yon
Doon nakikita kasi kung ano ba talaga yung innermost na ikaw. Yung mga biglaang reaction natin. Parang yung mga tipong yan, nagulat yung pusa. May pusang magtataas yung balahibo. May pusang tatakbo. Worse, may pusa kapag inulat mo, atakihin ka. It gives, nagbibigay siya ng idea kung ano ba talaga yung ating pagkatao. Yung innermost sa tayo. So, doon mo i-reflect, doon ka mag-reflect. Ano ba yung mga nagiging reaction ko? Ano ba yung mga nagiging sinasabi ko kapag may mga bagong changes? Andun ba na tinuturo ko yung sarili ko na intindihin yung nangyayari? O andoon na puro ko reklamo? O andoon na kinakalaban ko siya? So, reflect. This is a good time to reflect. Para mas makita mo yung areas ng life mo na pwede mo pang i-improve. Ay, malaglag ka, bebe. So, what's your desires? So, meron tayo ito, the Emperor and Truth Be Told. Well, alam yan sa inyo na may Sun, Moon, and Rising na Virgo talaga na ang bet nyo na lang is, gusto nyo na parang establish na lang Parang, ito yung napag-usapan, tapos may iba na naman. Alam mo, yung parang siguro maganda example dito yung mga nagla-live selling. Ang sakit kaya sa ulo yung kapag tipong yung customer mo, pabago-bago ng isip. Yung tipong naka-order na naipack mo na, nagawa mo na yung waybill, tapos biglang sabi, ay hindi, gusto ko pala ganito. Okay, sige, pagbigyan. Hindi, ganito na lang pala, dati na lang ulit. Alam mo, promise talaga kung ako yun, maiksi pasensya ko. Makalumusot na ako nung cellphone ng tao. Mag-desisyon ka nga. Minsan kasi kailangan mo din mag-set ng boundaries. Andoon na people are taking advantage of it. Na siguro walang masama maging mabait Totoo naman. Pero kasi sa mundong ito, maraming tao din ang ugali is hindi mo mawawari. So, the cards are advising you na mag-set ka ng boundaries. Truth be told, magsabi ka din, eto yung boundaries mo, if they don't respect it, then unfortunately, you need to push them back. Kasi hindi natin kailangan ng mga tao na hindi marunong magrespeto. Kasi may kasabihan nga, respect begets respect. Kung hindi kaya bigay sa'yo ng tao yon, ng mga kausap mo, it's time for you to move forward. Hindi naman sila yung tao sa mundo. There are, 7 billion ba? 8 billion na tao sa mundo. May papalit na ng universe sa kanila. Ibibigay universe sa kanila. Or sa'yo, who are far better than them. Well, let's see, yung foundation mo is judgment and not for you. This is a constant reminder din sa'yo, Virgo ha, na hindi sa lahat ng alam mo, may mindset kasi mga tao ito yung isang gustong basagin sa'yo ng universe Yung tipo na, ay, hindi ko siya nakuha, baka hindi para sa akin. Sometimes, pag may binibigay yung universe, gusto niya ipaglaban mo. Gusto niya, muha ka ng way para ipakita mo that you deserved it. It's just like a competition Ilalaban mo. You trained for it. You manifested it. Tapos dahil sa isa or dalawang loophole, sasabihin mo yon. It's just like saying, ay, hindi ko deserve to. No. Virgo, you deserve more. Andun kasi na may mga bagay, andun na may mga bagay na sabihin lang natin na nilalayo ka sa may mga bagay or tao na nilayo ka na in the last few weeks or even months at ina-expose na yung mga tungkol sa kanila, then it's time for you to make yourself the priority. Hindi mo pwedeng, gulo ng pusan to hindi mo pwede na lang, kung ano lang yung iba to sa'yo ng mga tao, okay ka lang. No. Part of setting up boundaries is yung point na ikaw mismo, ilalaban mo yon. You're going to stand your ground. Nung sinabi mong imamanifest mo para sa'yo itong bahay na to, para sa'yo itong business na to, na matatapos mo pag-aaral mo no matter what, stand by it.
Gusto makita ng universe yung dedication mo. Gusto makita ng universe how deeply you want this. Gaano mo ka gusto to? How badly you want it. Ganda example yung kay Edison eh. Kung tama yung nalala ko, hindi ito yung exact words na sinabi Sabi ni Edison, Thomas Edison, yung inventor ng light bulb. I did not fail 2,000 times. I just found 2,000 ways not to create a light bulb. I just needed one to make it successful. Hindi ka nag-fail. Nakahanap ka ng ways para hindi gawin to ng tama. Remember do sa Endgame, sabi ni Doctor Strange, there are 14 million possibilities, pero isa lang hinanap niya kailangan niya. The past we have here is the Knight of Swords and Sea to the Sea. So, ito na nga. Well, siguro, pass mo naman na yon. And if it's still part of your present, minsan talaga kailangan mong bawasan yung pagiging sharp magsalita. Minsan kailangan talaga yon. Kasi may mga tao na kailangan magising sa katotohanan na hindi sila nakakatuwa or nakaapak na sila ng pagkatao. Then, doon salita ka. Binibigyan mo ng isang bagsak. Pero, huwag naman sa damakmak na entry, ha? Kasi, iba sa inyo, nagsalita na ang dami pang dinadagdag. So, instead na okay na sanay, na establish na yung boundaries, instead of boundaries na nangyari, you are attacking na. Medyo iwas tayo sa part na yun, Virgo. Kasi we don't, we don't attack. We just defend. And we just enforce. Kumaga, inaano natin, ito yung boundaries. I'm just taking back yung para sa akin. Kumaga sa bahay, sa lupa, excuse me, squatter ka dyan, lupa ko yan, kukunin ko na. Wala talaga inaagrabyado. Kinukuha mo lang naman yung para sa'yo. That's your possible future. So, the sun, tsaka si observer. Alam mo, tawag dito. Virgo, ang dami sa inyo, hindi ito for all ang dami sa inyo na bibigyan kayo ng chance ng universe to learn more. Para madagdagan yung alam nyo, magkaroon kayo ng idea, dagdag na knowledge ko. Ito pala yung kailangan gawin. Ito pala yung magandang procedure. Ito pala yung pwede kong i-follow. O ito pala yung approach na maganda rin. Ang dami sa inyo bibigyan ng chance to study. Bibigyan kayo ng chance para to expand yung knowledge nyo. Bibigyan kayo ng chance para maintindihan nyo na meron pa pala ng maraming paraan. Yung parang, remember kay Thomas Edison, nagkamali ka sa part na to, well, bibigyan ka ng universe ng chance to find yung isang process, yung isang pamamaraan para makuha mo yung successful journey mo, para maging maganda yung results ng ginagawa mo. Now, kung nag-resonate kayo sa reading, keep in mind, meron po tayong extended reading. Para mapanood po ito, kailangan nyo lang po mag-click ng join and become a member ng ating channel. So, tuloy natin yung readings mo, Virgo. So, your emotional environment is the physical environment is the Knight of Cups and here and now. Well, so talaga alam mo yun, hindi na sabi nila, patience daw, pasensya, virtue to. Pero hindi na ako naniniwala, personally. Ano na siya, skilled na, talent na. Kasi aminin mo man o hindi, ang dami nang nakapaligid sa'yo na, sorry for the term, syunga-syunga. Alam mo yung tipong ito na yung in-explain mo na, sinabi mo, pinababaw mo na yung mga gagamitin mong salita, hindi na mag-gets pa din. Hindi mo, alam mo, andun yung punto na, ano ba talaga? Malabo ba yung sinasabi ko? O talaga malabo ba yung isip nila? Well,
learn to be patient. Medyo matututo ka talaga paano maging pasensyoso. Madami ka pang ma-encounter na ganon along the way. And in a way, huwag ka mag-alala kasi may mga matututunan ka through them. Isa sa mga matutunan mo, ito yung sinabi ko doon sa exit interview ko ng trabaho kasi isang financial institution. Sabi niya, kasi nga hindi maganda yung ugali ng manager ko doon. Sabi ng manager, ay ng HR. So, sa mga naman nangyaring to, ano yung natutunan mo? Ano yung take away mo? Sabi ko, marami akong tutunan mula sa manager ko. Nagulat siya, ha? Ano yung sabi niya, akala ko ba, yun nga, hindi maganda yung treatment. So, natutunan ko yung mga bagay na hindi dapat gawin sa iba. Mula sa kanya, nakita ko yung mga bad examples sa dapat iwasan ko. Mula sa ugali niya, alam ko na kung ano yung dapat hindi ko gagawin sa iba, hindi ko sasabihin. Kasi nung naranasan ko, hindi maganda. I found another way. Same thing with you. Kahit nasabi natin slow sila, or andoon na masakit sila sa bangs kausap, don't worry. Kasi may mga matututunan ka. Hindi man yung what to do, pero andun yung what not to do. Kumaga sa manual, yung mga do's and don'ts, natututunan mo. Your emotional environment is we have here the world and go the distance. Okay. So, sabi ko nga doon sa isang video na isang app, nakita ko kasi na parang sinabi niya doon sa tao na it was never my loss kasi ganito ako. Sabi ko, very well said. Which is totoo. Doon na, in this emotional environment, if you lose people na hindi mo ka-level na in terms ng energy, hindi mo na-loss yun. Andoon na, hindi na kasi same yung vibes nyo. And, hindi na pwede magsama yon. Kailangan na mag-let go. So, it was never your loss. Kasi yung mga kailangan matutunan na binibigay ng universe, you were able to get it. Oo, sabi natin, malungkot. Sabi nga ng card of the world, ang lungkot naman na nangyari kasi ganito, kasi nag-invest ka ng time, nag-invest ka ng effort, resources. Pero at the end of the day, sa bandang huli, na isa sa mga mapapatunayan mo doon na hindi ka naging selfish eh. Kasi alam mo paano magbigay, paano magpahalaga, paano maging ikaw, paano mo magawa yung mga bagay na yon na maayos. And to go the distance, it's time naman kasi kasuhin mo yung sarili mo. Time na naman na allow yourself, i-appreciate mo yung sarili mo. Di ba, Abu? Your hopes and fears. We have here is si Five of Wands and si Soulmates. Huwag ka matakot mag-isa ha. There are certain battles kasi sa buhay natin na kailangan natin gawin na mag-isa. Tulad nito, si Abu, kailangan niya mapag-isa kasi kailangan niya makapag-banding din sa akin. So, andoon na pinapala sa the cards, yung hopes and fears mo, pinapakita dito na being alone does not mean that you're really alone. Being alone, it also means na you are whole. Hindi mo kailangan ng ibang tao o ibang mga tao para mabuo ka. And para sa akin, it is a sign of strength. It is a sign of power. Ay, malaglag anak. It is a sign na you're on the right track. Lahat naman kasi tayo, meron tayong sariling path eh. Lahat tayo meron tayong purpose. At wala tayong purpose na magkakapareho. At sometime, kailangan natin maghiwalay-hiwalay ng landas. Kasi kailangan nating tuntunin yung landas na para sa atin. And once you're alone, doon mo malalaman na, ay, ginagawa ko na kasi yung kailangan kong gawin eh. Sure, yeah. Mas along the way naman, iaalaw ng universe na makasama mo yung mga tao na to celebrate yung mga
successful, yung mga achievements mo along the way. Your possible future is the Eight of Cups and Peace. Yeah. From the name itself, peace. Ang dami sa inyo na yung nag-invest kayo, you made yourself available sa mga tao, ginawa nyo to para sa kanila, na ito yung moment na ito yung moments nyo, o andyan na ginawa nyo to para sa kanila, naging available kayo para sa kanila. You know what? Alam ng universe yun, all of them, naka-record yan, and the universe will make sure that the good karma that na tinanim mo is ma-achieve mo rin. Sabi nga you reap what you sow. And remember, sinabi ni Prophet Hosea, chapter 4, verse 6, kung tama ako, o si Amos ba yun? Kung maalala. Alam ko si Amos yata, sabi niya, in English, plant yourself the wind and reap the whirlwind. Sa Tagalog, magtanim ka ng hangin at makakatanggap ka ng ipo-ipo. Same thing with life. Ang dami mong ininvest, ang dami mong binigay para sa iba. Well, it's time. Kasi may interest yan, ibabalik sa'yo. 7 times ang balik ng karma. May it be good, may it be bad. But for you, it will be a good one. Kasi you made yourself available and helpful nang hindi ka nanghihingi ng kapalit or anuman mula sa mga tinulungan mo. Ano yung nakatulong po ang reading sa inyo? At tandaan, the readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. And kung bago ka sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. And nag-pull na po ako ng cards para sa ating extended reading, Virgo. If you want to watch the extended reading, i-click nyo lang po yung join button sa baba natin para magkaroon po kayo ng access sa ating mga exclusive videos for our members. So guys, maraming salamat sa inyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. Naway magkita tayo very soon. Wala po dito sa Dominican Hill, Baguio City. Kasama po si Abu or si Abundance. You have a great day and keep safe po. Bye-bye!